Sir, ito nga ang pag-uusapan natin tungkol nga dito sa ikatlong araw nga ng oral arguments ng Supreme Court kaugnay sa kontrobersyal na pondo ng PhilHealth, paglilipat ng pondo ng PhilHealth. First of all, ano ba yung assessment mo dito? Lalo na kayo isa sa mga talagang lumalaban kontra korupsyon. Mabigat po yung statement ng ni Justice ko kahapon. Naalala ko bigla, it brought back memories dun sa kaso namin sa PDAF, sa pork barrel, siya sa DAP. Ganyan-ganyan po ang nangyari. Una, nilabasan ng Supreme Court ng TRO. Pangalawa, during the oral arguments, sinablihan na kaagad sila ng Supreme Court na ibalik yung perang kinuha nila, or at least one of the justices. Yun po ay, kumbaga, penalty po yun eh. Alam niyo po yung pagpapabalik ng perang ninakaw. Kasama po sa mga penalties ng kasong, take for example, malversation. So, malinaw sa discussion na meron palang batas na hindi sinusunod. Yun palang pagkukunan ng pera, as mentioned sa oral arguments, yung syntaxes, yung PAGCOR, and hindi ko maalala yung iba, ay nakalagay pala sa batas. Pero iba ang computation na ginagamit ng PhilHealth. So yung sobrang pera palang ibinalik ng PhilHealth last year ay illegal. Sabi nga ni Justice ko na dapat ipabalik na rin yon. Tapos may admission po doon ang government side na mali sila. Dahil sinabi nila, tinitake in consideration na nila yung suggestion ni Justice ko. So these are already clear signs ng violation of law. To my opinion, based on the oral arguments. Kasi alam nyo, yan talagang division at pagkakahiwalay ng kapangyarihan, mag-appropriate na ibinigay sa Kongreso at mag-implement ng pondo na ibinigay naman sa Executive Department. Hindi po talaga dapat bina-violate yan dahil yan ay isang prinsipyo na nakatatag at itinatag sa ating Constitution, yung separation of powers. Na pagka binayolate mo yan, yan ang hirap sa pork barrel. Pinamanipulate both ng legislators, Congress or Senate, both houses, or ng Executive Department, yung pondo at inaabuso yung kapangyarihan na meron sila at ginaganapan yung mga kapangyarihan na hindi naman sa kanila ibinigay ng saligang batas. Ipinagbawal po ng Korte Suprema yan, ipinagbawal po ng saligang batas yan dahil yan po ay nagdudulot ng korupsyon. So yan po ang ating kalagayan ngayon. Kaya nga, like sinasabi ko nung nakaraang rally, buti na lang mayroong eleksyon dahil ngayon magkakaroon tayo ng pagkakataon na husgahan at patulan at humanap ng mga bagong mga leader natin na hindi mag-aabuso ng kapangyarihan at ng pera ng taong bayan. Opo. Sabi nga, sa nabanggit po ninyo, yung source ng PhilHealth, kasi sa ilalim nga ng Section 37, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, sa ilalim po ng Section 37 ng Universal Healthcare Act, yung pondo po ng PhilHealth shall be sourced ito po sa mga sumusunod, yung total incremental sin tax collections, 50% of the national government share from the income of the Philippine Amusement Gaming Corporation po. Ito pong 40% naman sa charity fund, net of the documentary stamp tax payments, and mandatory contributions ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Meron din po dito premium contributions sa mga members, yung annual appropriations ng Department of Health, included na po yung sa GAA, at saka yung national government subsidy to PhilHealth na nasa GAA po. Ito po yung nabanggit po doon, Sir Greco. Tama po, 6 yan. 2 po yung nag-stick sa akin. Pero ang puntos, there's so much money pala para gastusin ng ating bansa para sa mga may sakit. And yet, to this day, napakalit po ng contribution ng PhilHealth sa ospital. Halos 20% lang po ata. When our ating mga tao ay nangangailangan ng labis-labis na tulong. So, tapos ngayon, government, ginawa ng gobyerno, yung perang naka-appropriate para sa kalusugan, inilagay nila sa mga proyekto na infrastruktura. Hindi ho yun ang purpose nun eh. Ang pangalawa pang problema dyan,
Gaya nung ating nakita sa Isabela na nag-collapse na bridge, yun nga ang problema sa infrastructure, lagi na lang pong prone sa dayaan, sa substandard. So kaya doon inilalagay, no? Maganda tingnan, pero yung pala walang bakal, kulang ang halo, you know. And yet, nakokompromiso dahil sa ganyan mga polisiya at mga plano, yung health ng mga, namamatay ang mga tao. That's why palagay ko it's going to be it's telling already. I mean, basing it from what the discussions were yesterday, parang nagpapasalamat ako sa Supreme Court for finally ruling, or not actually ruling, pero giving us tell signs na they're standing for justice. And I hope, alam niyo yung problema kasi dito yung parusa gaya ng pork barrel, yung pinatanggal natin, bawal na yan pero patuloy pa rin ginagawa. Pero walang napaparusahan. Kasi nga po, dapat ang nagpaparusa is a third party. Ang problema dyan natin dito sa Kongreso, sila rin ang magpapatupad na kung anumang parusa ang ipataw sa kanila ng korte. Example ng ombudsman. Pag may pinasuspending congressman, kahit preventive suspension lang, ang mag-i-implement din Congress. So, ibig sabihin, syempre, hindi nila parurusahan ng kanilang sarili. So, yan pa ang pinaproblema natin. Kaya ang huli nating, kaya hindi tumitigil. Kaya ngayong election talaga, ang tanging paraan na tayo, mga tao na talaga ang humatol, magsabi na ayaw na natin o gusto pa natin. Opo, opo. Bukod doon sa dapat maibalik yung pondo ng PhilHealth, isa po sa mga naging pahayag ni Supreme Court Associate Justice Antonio Sir Greco, ito nga pag-overhaul, no, ng PhilHealth Board. Kayo ba ay sumasang-ayon din dito? Tama po yun. Ginawa na po namin yan nung una. Kung maaalala nyo, sinibak natin ng presidente, sinibak na Pangulong Duterte based on our recommendations at PACC. Ang Pangulo ng PhilHealth, pinalitan po yan at nagkaroon ng reshuffling sa board. Subalit, that is for the first step. The second step nga po yung pagbabalik ng pera. Pero may pangatlo pa ho dyan, dapat yung pag-aayos ng sistema dahil pati yung mga case rates, pati yung minention na rin sa oral arguments kahapon na pagtataas ng subsidy sa mga tulong sa mga may sakit. Linawin ko lang, Jade and Sir Admar, na ang pagbabalik ng pera, yung mga diniscuss ni Justice Antonio are also penalties in the case of malversation. Mabigat yan dahil crime na pinag-uusapan dyan. So, bagamat the Supreme Court is a court of law. Hindi yan na court of tinatrayang crimes. Pero yun ang pahiwatig at yun ang sinasabi nun. Again, I go back to the proposition sa ating mga kababayan na ang problema natin is sino magpaparusa sa mga korap na congressman. Kung sila rin ang merong kapangyarihan mag-implement ng mga rulings against them. Yan po ang kailangan nating baguhin sa rules ng Kongreso at sa ating saligang batas. Kaya namin tinutulak yung Constitutional Convention, which is another topic. Opo, opo. Bago lang ipasa ko kay partner Admar, Sir Greco, kabilang din po doon sa mga na-discovery, hindi ho ba, bago itong paglilipat ng pondo ng PhilHealth, umutang pa yung gobyerno natin para pondohan nga itong kanilang proyekto? Ayan nga po, halo-halo na kaya yung mga chismis talaga, kumbaga, kasi nga problema natin, puro tayo chismis umutang, wala ng pera, kulang ng pera, nag-appropriate pa, tapos nakikita natin ng polisiya ng gobyerno na inilalagay naman sa mga dole-outs at saka sa mga questionable projects, gaya kahapon. Ako na lang kahapon, dumadaan lang po ako rito sa kalsada, nakita ko, nung isang araw lang, isang kalsada, pagbalik ko ngayon, wasak na. Pinuntahan ko yung bridge. Sinasabi, pinalalakas daw yung bridge. And lit na bridge yun, matagal na yun, hindi naman nasisira yun. Especially these are questionable projects. Tapos yung ilalim ang ginagawa, pati yung taas, winasa. So yun po ang point ko nilalagay yung pera questionably sa mga proyektong hindi naman kailangan gastusan or gawin dahil nga po may komisyon Tapos ang dami, yun nga po ang problema. So
That's why we really need to check and expose what's happening in Congress dahil kaya tayo mahirap dahil yung pera imbis na napupunta sa mga proyekto na magbibigay ng trabaho, napupunta po sa mga proyekto na questionable at napupunta lang yung pera di umano sa bulsa ng mga party list congressmen, ng mga congressmen, o ng mga politiko. Kaya walang trabaho ang tao, tapos dolouts lang para hopefully iboto sila. Yan ang masama sa ating sistema ngayon na kailangan nating baguhin. Sir Greco, magandang umaga, si Admar po. Nakikita nyo rin po ba na maliban dito sa PhilHealth, maaring may iba pa na ganito din yung kanilang nangyari sa kanilang pondo? Opo, definitely partner Admar kasi just recently I was talking with a business group and they were talking about wala na raw sanctions from the international communities dahil wala na raw pera ang PDIC. Yung PDIC po, yan po yung nag-i-insure ng mga bangko pagka nawala yung pera ng depositor, naka-insure. Kahit 500,000 pesos, may makukuha yung naka-insure. Nga problema, kunyari mas malaki, 1 milyon, 2 milyon, mas malaki pa ang nasa pera mo sa bangko, naka-insure lang 500,000. Ang balita, pati raw yung pera ng PDIC, ubos na. So ang dami daw po ngayon mga negosyante na nagpo-pull out na ng kanilang mga pera sa bangko dahil baka biglang mag-declare ng, I don't know, bank run or wala ng perang bangko at masanksyon na ng international community. Dahil nga, siniphon na daw ng gobyerno daw. Yun ang nababasa ko, yun ang kinikwento ng mga business, mga official ng mga business communities na siniphon na daw ng gobyerno yung pera, pati ng PDIC kasama ng ibang mga GOCC sa nababasa din po natin para dalhin kung ano-anong proyekto na kanilang sinasabi. Pero ang lutang naman po ng mga proyekto nila, yung mga dole-outs program nila na nagiging pangligaw ng mga botante, hoping na iboboto sila ng mga botante at yung mga pagpapagawa ng mga proyekto na highly questionable naman, mga kalsadang ayos na hindi na ayos na sinisira para ayusin ulit. Tapos mga substandards na projects na nakikita natin, gaya ng minention ko kanina na tulay ng Isabela, gumuho, kabago-bago, gumuho. Kung matibay talaga ang gawa niyan, kahit pa napakabigat ng truck, hindi babagsak yun, kahit doble pa yun, dahil dinadaanan naman talaga ng truck yun eh. Talagang kasama sa pag-aaral ng mga inhinyero yun, kung na lakihan yung bigat, capacity ng mga bridges para bigat na truck sa lindol. Nandun naman po yan eh. Kaso lang, kung substandards yan, mga sa back, talagang magkakaganyan po. At ang ating bansa